Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Alice Guo, ang dating mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo aka Go Huaping ay nasentensyahan po ng habang buhay na pagkabilanggo. Ano po? Lumabas po ang kanyang sentensya nung kailan ba ngayon? Nung nakaraang araw, ah, at siya po at may mga kasama po siyang na sentensya, ano? Oh, pakinggan niyo po ang balita. Philippine court sentenced former Mayor Alice Go to life in prison. 35 years old who was found guilty of qualified human trafficking for her role in setting up scam center. That is September 24. So finally, after Oh, more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. 2024 ngayon, Convict 2025 lang po ngayon. Alice and yung Ito na po pong siguro ang other pinakamabilis na seven naging accused. proseso ng Life sentence hearing, ano? po and forfeited po ang entire Baufo compound in favor of the government. Sayang. Siya po ay pinaghihinilang spy ng China. Kasi napatunayan po ng hukuman na ang Alice Guo at isang Go Huaping ay pareho. Ano? Pareho po, iisang tao lang. Alam niyo kung saan po saan po siya nakita? Ano po ang ebidensya na isang tao lang po 'yon? Yung fingerprint. Wala pong taong magkapareho ang fingerprint. Kahit na sinong tao dito sa mundo. Pilipino, Americans, British, Italian, kahit sino sa buong mundo. Wala pong taong pareho ng dalawang print, ano? Wala po. Kaya ito po ang isang dahilan kaya siya na-convict. Go was the mayor of Bamban in Tarlac. Biro mo, isang dayuhan dito naging mayor. Wala po tayong kaalam-alam. Ha? Unang-una, yung nasa Tarlac, ay taga Tarlac, taga Bamban. Ha? Kasi nung dumating po siya rito, ay bata pa po siya. Dito siya nag-aral, pero hindi po siya pinanganak dito sa Pilipinas. Pareho pong Chinese ang kanyang ama at ina. Ano? Hindi kagaya yung mga ibang Chinese dito, yung mga Chinese Filipino na tinatawag. Chinese po ang kanilang tatay, pero Pilipino po ang kanilang nanay, ano? 'Yun. Kasi sa konstitusyon natin, kapag ang nanay mo Filipino, Chinese ang tatay mo, considered as Filipino citizen ka. Pero sila, hindi naman po sila pinanganak dito, ano? Galing sila ng China, nagpunta rito nung siya'y bata pa, na parehong Chinese. Pero nakakuha po sila ng ah, kanilang mga birth certificate sa tulong ng mga taong mga iwan natin kung anong klaseng tawag mo diyan sa yung mga peke na birth certificate kasi marami pong sindikato diyan sa PSA dating NSO, National Statistic Office, no? Pinalitan na po kasi 'yon, ngayon PSA na, ha? Philippine Statistic Authority. Ano po? At tuluyan po siyang nasentensya ng habang buhay na pagkakulong. Kaya malamang ito, tatanda na sa kulungan to. Siya ay 35 ngayon. 35 years old siya. Kasi 20 years. 20 years, 25. Oh, mga 55, mga 60. Makakalaya siya siguro kung bibigyan siya ng ano. Kasi ang life imprisonment, mga 20 years po yan. 20 to 25 years.
Kung maawa pa siya, maawa pa sa kanya, kung mabigyan siya ng presidential clemency o kaya yung mga parole na tinatawag, paano pag hindi? Magpakabait na lang siya ron. Pero pag natapos yung sentensya niyan yun, itatapon na siya sa China. No? Ganun po talaga ang buhay. Yung kalahati ng buhay niya, gugugulin niya sa loob ng kulungan. Mahirap ang magpagamit sa isang komunistang bansa. Nakakala mo, tatanga-tanga yung mga pinuntahan mong bansa. Tatanga-tanga ang mga Pilipino. Sa umpisa, akala mo tanga. Pero, diyan kayo nagkakamali. Kayo mga Chinese kayo na, mga sindikato kayong Chinese. Kung nakita nyo, maraming Chinese dito. Marami kayong kababayang Chinese na nakapag-asawa ng mga Pilipina. Dito naglalakihan yung kanilang mga anak. Pinanganak nila dito. Oh, dito nakapag-aral. Dito natuto. Dito yumaman sa Pilipinas dahil nga may pera. Yun ang isang alam kong dahilan kaya marami ang pinapadala ng mga Chinese na spy dito. Ha? Dahil dyan sa mga napakaraming Chinese dito, sa totoo lang. Pumunta ka nga ng Binondo. Ang daming Chinese dito. Pero yun dyan sa Chinese dyan sa Binondo, matagal na po yan naninirahan dito sa Pilipinas. Ano? Mas nauna pa yan sa bago pa dumating ang mga Kastila rito, mayroong Chinese dyan sa Binondo. Galing po lahat yan ng China. Ano? Yun, considered as Filipino na yun kasi matagal na sila rito. Sa China ba may ganyan? Mayroon ka bang uh, Philippine town? Wala kang makikita ng Philippine town doon. Chinatown lang mayroon sa buong mundo. Bakit kaya nila nagawa yun? Ano? Oh. Yan din ang malaking katanungan sa akin eh. Sa aking isip eh. Bakit sa lahat ng bansa may Chinatown? Nagkakalat yung mga mga Chinese. Siguro itong mga nag-aalis ang Chinese doon, ayaw nila sa kanilang gobyerno. Kasi una pa man nung mga pag-discover ni Magellan dito, may naabutan na silang mga Chinese dito sa Pilipinas. Hindi pa Pilipinas ang pangalan nun ng itong bansang Pilipinas. Eh. It hosted of offshore gaming operator that employed hundreds of foreigners and targeted overseas bettors. Employees said that they were forced to carry out the scam and were assaulted if they failed to hit. Not just a victory for the government, but a victory for the victims, for the community, and pati na rin sa ibang bansa. Patutunan natin kasi ibang biktima ay mga foreigners. Ang ganda pa naman niya, no? Sa mga postura pa naman niya para siyang inosente. Ano? Pero sa kabila pala ng inosenteng pagmumukha nito ay siya pala ay spy ng China. Ayaw niya lang aminin pero maraming nagsabi, kababayan niya mismo na siya po talaga ay isang spy. Ano? Spy ng China. Yung isang kababayan niya na nahuli rin sa Thailand, ano? Meron po kasing kababayan nito na nahuli sa Thailand. Yun ang nagsabi na ito nga si Alice Goo ay isang spy, ano? Na pinadala ng Communist China dito sa Pilipinas nung bata pa siya. Yun po talaga ang kanilang objectives, gawing spy itong si Alice Goo. Oh? Alam mo sa totoo lang naawa ako sa sa babaeng ito eh. Dahil sinakripisyo niya yung buhay niya para lang makapag-spy sa utos ng komunista. Ito ngayon. Oh. Anong gagawin ng mga communist Chinese diyan? Ano? Padala na lang nila ng pera. Sa bagay, mayaman to.
na-freeze yung asset nito at saka yung kanyang pagmamay-ari na Baofu, kinumpis ka na ng gobyerno. But the Manila court later ruled that as a Chinese citizen, she was not eligible for the position. Ngayon, hindi ko alam bakit siya hindi na kita ng mga taga-Bamban yun. Alam mo kasi, yan ang problema dyan sa mga kababayan natin sa mga sulok-sulok dito eh. Porque nakita nilang nagbibigay sa kanila ng pagkain, binibigyan sila ng pamasko tuwing Pasko, malapit na yung Pasko, na doon doon nila nakikita na nahuhulog yung loob nila sa isang makataong gawain na gano'n. Hindi nila alam na ito pala ay nagtitiktik na sa bayan natin. Siya ang nagre-report. Yung mga pangyayari sa bayan natin, yung kaganapan dito, siya ang nagre-report sa China. Kaya nalalaman ng China. Ano? Nakapasok siya sa politics, sa lokal. Ha? Dahil nga sa kanyang pagpapanggap. Miro mo yung accent niya, naging talagang accent ng Pilipino eh. Hindi siya accent na Chinese. Mas maganda pa yung kanyang accent doon sa mga matagal ng Chinese dito na maririnig mo talaga yung accent nila, Chinese sila. Pero ito, hindi mo siya makikitaan na yung accent niya, Chinese accent. Hindi. Parang Filipino accent talaga. Kaya hanga ako dito kay Alice Guo. Kaya lang ginamit niya, nagpagamit siya sa China. Kasi yun talaga siguro yung kanilang Yan po ganyan ang mga communist pag binigyan ka ng task, panindigan mo. Nagpagamit siya. Kaya ito ang parusa. Habang buhay na pagkakulong. Oh. Ang pagkondena kay dating alkalde Alice Guo ng habang buhay sa pagkakakulong dahil sa qualified human trafficking ay isang makasaysayang tagumpay ng ating hustisya sa Pilipinas laban sa korupsyon, cybercrime at transnational ng krimen batay sa desisyon ng Pasig Regional Trial Court. Branch 167 noong November 20. Kahapon lang po. Napatunayan si Go na aktwal na Chinese national na nagpapakilala bilang Pilipino. Ay pangunahing responsibilidad sa pagtatayo ng isang scam center sa Bamban, Tarlac, kung saan libu-libong biktima, kabilang ang mga dayuhan, ay napilitang magtrabaho sa mga online fraud operation. Kasama niya sa pagkondena ang mga 7 iba pang akusado na lahat ay nahatulan ng life imprisonment, multa na 2 milyon bawat isa at pagbabayad ng danyos sa mga biktima habang kinumpiska ng gobyerno ang kanyang Baofu compound na ginamit sa mga illegal na gawain. Ito ay hindi lamang personal na parusa kay Guo na naaresto sa Indonesia noong Setyembre 2024 pagkatapos tumakas, kundi isang malakas na babala sa mga sindikato na gumagamit ng posisyon sa gobyerno upang itago ang kanilang krimen tulad ng human trafficking at pogo-related scams. Ayon sa mga opisyal na tulad nila Risa Hontiveros, Deputy Prosecutor Olivia Torribillas, Deputy Prosecutor Olivia Torribillas, ang hatol na ito ay nagdudulot ng pag-asa sa libu-libong biktima at nagpapatuloy na commitment ng Pilipinas na labanan ang mga ganitong aktibidad at na nagdulot ng milyong-milyong dolyar na pinsala sa buong mundo. Sa huli, ang kaso ni Guo ay magiging aral na ang hustisya ay hindi natitinag ng kapangyarihan o
dayuhang impluwensya. Ito ay dapat na laging maging prioridad upang protektahan ang mga mahihirap at pigilan ang pagkalat ng krimen sa lipunan. Ano po? Ito. Who was arrested in Indonesia police September 2022 after fleeing the Philippines. Laundering to which he was pleaded not guilty. Okay. Ito na ang katapusan ng maliligayang araw ni Alice Guo alias Go Huaping, also known as Go Huaping. Ano? Maging aral ito sa kanila na gusto mag-spy dito sa Pilipinas. Ano? Okay. Marami pong salamat. Paki-like and subscribe and share sa aking YouTube channel, Ramir Boulder. At saka po sa aking page. Ano? Marami pong salamat.